Magandang araw po sa ating mga kapatid sa gobyerno, at sa inyong mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan, saan man kayo naroroon, at kung saan man kayo naaabot ng ating video. Isa na namang masaya, at nakakagandang balita, ang hatid natin sa inyo ngayon, dahil inanunsyo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang agarang pagpapatupad ng accident insurance coverage na umaabot sa 100,000 pesos para sa lahat ng mga guro at kawani sa edukasyon, sa pagdiriwang ng World Teachers Day ng Departamento sa Butuan City, Agusan del Norte noong Huwebes. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito, at huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like at share para ma-notify po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Teachers press for health benefits beyond DepEd's gift of accident insurance, ipinablish ni Christina Chi sa philstar.com. Manila, Philippines. Kasunod ng pagbibigay ng kagawaran ng edukasyon ng accident insurance para sa lahat ng mga guro, dalawang grupo ng mga guro ay tumawag din sa departamento na tuparin ang mga pangako na benepisyo sa kalusugan sa ilalim ng Magna Carta para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Sinabi ng grupo ng mga guro sa pampublikong paaralan na assert na bagamat tinatanggap nila ang pag-procure ng DepEd ng personal accident insurance policy para sa mga guro sa pamamagitan ng government insurance social system, ito ay hindi dapat maging karagdagang bayaran para sa mga guro bukod pa sa kanilang iba pang buwanang benepisyo. Sa pagdiriwang ng World Teachers Day ng Departamento sa Butuan City, Agusan del Norte noong Huwebes, inanunsyo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang agarang pagpapatupad ng accident insurance coverage na umaabot sa 100,000 pesos para sa lahat ng mga guro at kawani sa edukasyon. Sinabi ng assert sa Filipino sa isang mensahe sa philstar.com, nakakatulong ito para sa amin na magkaroon ng ganitong uri ng insurance, pero ang tanong ay, sino ang magtutustos nito? Inilagda noong 1966, ang Republic Act 4670 o ang Magna Carta para sa mga guro sa pampublikong paaralan ay nagbibigay karapatan sa lahat ng mga guro na magkaroon ng libreng taunang medikal na pagsusuri. Ang batas ay nag-uutos din sa pamahalaan na sagutin ang lahat ng gastusin para sa medikal na pagsusuri at o pagkakaospital ng mga guro at tustusan ang mga gastusin kaugnay ng mga pinsalang nauugnay sa trabaho. Hindi sumusunod ang DepEd sa mga probisyon sa kalusugan ng Magna Carta mula pa noong halos 6 na dekada na ang nakalilipas mula nang ipasa ang batas dahil kinakailangang bayaran ng mga guro ang kanilang sariling taunang medikal na pagsusuri. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na ipinunto noong isang pagdinig noong 2022 hinggil sa implementasyon ng dekadang lumang Magna Carta, wala rin sa ngayon ang pamahalaan na programa para magbigay ng libreng taunang pagsusuri para sa mga guro. Sa ilalim ng Magna Carta, ang mga guro ay dapat magkaroon ng libreng pagsusuri at pagkakaospital. Dapat ito ay libre dahil ito'y bahagi ng kanilang benepisyo. Kung ito ay kakaltasin sa kanilang maliit ng sahod, parang hindi ito nakakatulong, sabi ng assert sa Filipino. Buwan-buwan, may 800 pesos na ibinabawas na sa sweldo ng mga guro para sa PhilHealth, pero sa totoo lang, hindi namin ito napapakinabangan, dagdag ng grupo ng mga guro. Nagpahayag din ng parehong saloobin si Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio na ang gobyerno ay dapat maglaan ng libreng pagsusuri para sa mga guro upang tiyakin na ito ay maipapatupad. Upang mas maagapan ang kanilang mga pangangailangan, itaas ang sahod ng mga guro ng agad, bawasan ang kanilang trabaho, at alisin ang mga hindi pang-aralin na gawain, kasama na ang pag-handle ng maraming school forms, dagdag ni Basilio. Ang accident insurance policy, na nagsimula ring magkaroon ng bisa kahapon, sumasaklaw ng hanggang 100,000 pesos para sa aksidenteng kamatayan o pagkakaputol ng bahagi ng katawan at hanggang 30,000 pesos kada taon para sa reimbursement ng medikal dahil sa mga pinsalang nakuha mula sa aksidente. Mahalaga na tandaan na ang patakaran na ito ay nagtatakip ng mga aksidente, maging dito o sa ibang bansa, kahit sila'y may kinalaman sa trabaho o hindi, ani Duterte. Idinagdag din ni Duterte na ang DepEd ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa GSIS upang bumuo ng isang supplemental health insurance package. Noong nakaraang taon, pumirma ang DepEd ng Memorandum of Agreement sa GSIS upang lumikha ng isang eksklusibong lane para sa mga guro sa lahat ng kanilang mga sangay.
Noong 2022, isang guro mula sa pampublikong paaralan ang namatay at 46 na iba pa ang nasugatan dahil sa isang aksidente ng bus habang sila ay papunta sa isang seminar ukol sa gender at development. At sa kaugnay na balita, teachers call for fair salaries, decry education budget cuts, ipinablish ni Art in Larisma, sa sunstar.com.ph. Isang progresibong grupo ang nag-aanyaya na kilalanin ang mga guro hindi sa pamamagitan ng pagsasentimentaliste sa kanilang masipag na trabaho kundi sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang panawagan para sa mas mataas na sahod at pagtatanggol sa mga unyon ng mga guro. Sinabi ni Profesor Regleto Aldrich Imbong, Pangulo ng Unyon ng University of the Philippines Cebu, sa isang pahayag noong Huwebes, 5 ng Oktubre, 2023, na ang All-UP Academic Employees Union, AUP-AEU, Cebu Chapter ay sama-sama sa mga edukador sa bansa at sa buong mundo sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Bagamat ang mga tagumpay at walang kondisyon na paglilingkod ng aming mga kasamahan sa sektor ng edukasyon ay dapat maging pagkakataon ng pagdiriwang, hindi natin dapat palampasin ang mga isyu na kanilang itinataas sa kanilang mga administrasyon at sa gobyerno, sabi ni Imbong. Sinabi niya na mayroong ilang malinaw at paulit-ulit na mga alalahanin na hanggang ngayon ay hindi tunay na tinutugunan ng gobyerno, kabilang ang malupit na kalagayan ng edukasyon na resulta ng kakulangan sa subsidiya ng Estado. Sa paglipas ng mga taon, ang subsidiya ng Estado sa edukasyon ng Pilipinas ay umabot lamang sa 3 hanggang 3.5% ng GDP, Gross Domestic Product, ng bansa, kalahati lamang ng tinuturing ng UNESCO na pandaigdigang pamantayan para sa budget ng edukasyon na itinatakda sa 6% ng GDP ng bansa. Higit pa, habang patuloy na kulang ang subsidiya ng Estado sa itinuturing na pandaigdigang pamantayan, patuloy na iniikli ng Estado ang suporta nito sa sektor, tulad ng ipinakikita ng pagbaba mula sa budget ngayong taon na 3.5% ng GDP patungo lamang sa 3.2% sa inihain na budget ng 2024, sabi ni Imbong sa pahayag. Ang mga pagkalta sa budget para sa edukasyon ay nangyayari sa panahon na ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng kilalang NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, at mga opisyal na walang kaiyahiyang humihiling ng mapanlihim na pondo, ay pinagkakalooban ng mga ditiyak na yaman mula sa Estado, dagdag pa ni Imbong. Bumababang kalidad. Ipinaglalaban ni Imbong na ang paulit-ulit na pagpapabaya sa sektor ng edukasyon ay nagresulta sa tinutukoy ng Alliance of Concerned Teachers na pagbaba ng kalidad ng edukasyon. Sinabi niya na sa kabila ng mga kakulangan at krisis sa edukasyon, ang mga guro, lalo na ang mga nasa pangunahing edukasyon, ay napipilitang gumamit ng kanilang sariling pondo upang mapunan ang limitadong mga resources na available para sa pagtuturo at pedagohiya sa classroom. Ito'y kahit pa sa patuloy na pagpapabaya ng mga nakaraang at kasalukuyang administrasyon na taasan ang sahod ng mga guro, mula sa kasalukuyang ranggo ng sahod na salary grade 11, 27,000 pesos patungo sa inihain ng ACT Teachers Party List bilang salary grade 13 na may katumbas na 31,000 pesos. Ang mga pag-angat sa sahod na ito ay hindi lamang makatarungan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing kalakal kundi pati na rin dahil sa kung paano na-upgrade ang mga ranggo ng sahod ng mga uniformadong tauhan noong administrasyon ni Rodrigo Duterte, dagdag pa ni Imbong. Ang AUP-AEU Cebu ay sumusuporta sa mga hinaing ng mga guro, edukador, akademiko, at propesor sa buong bansa na taasan ang sahod ng mga guro, dagdagan ang mga benepisyo, lumikha ng mas maraming plantilla items para sa sektor ng edukasyon, at ipagtanggol ang mga unyon at organisasyon sa edukasyon. Dagdag pa, naniniwala ang AUP-AEU na sa gitna ng mas lumalalang klima ng politikal na pananakot at paglubha ng krisis ekonomiko, ang mga edukador ay maaring mapagan ang kanilang kalagayan sa pamamagitan ng kolektibong at organisadong aksyon, sabi pa ni Imbong sa pahayag. Mapanlihim na pondo. Hinamon kamakailan ang Office of the Vice President, OVP, at ang Department of Education, DepEd, dahil sa paghiling ng kabuuang 650 na milyong piso na mapanlihim at intelligence funds, CIF, sa 2024 budget ng national government kahit hindi naman sila dapat kasangkot sa intelligence gathering o surveillance activities para sa pambansang seguridad. Kinritisismo rin ang OVP dahil sa paggastos ng 125 na milyong piso na mapanlihim na pondo noong 2022 sa loob lamang ng 11 na araw.
Matapos ang maingay na reaksyon hinggil sa alokasyon ng CIF, sinabi ng House of Representatives at Senate na kanilang susuriin ang posibilidad ng paglilipat ng CIF mula sa OVP, DepEd, at iba pang mga civil agencies patungo sa mga ahensyang may mandato sa seguridad. At dito po nagtatapos ang ating video, nawa ay marami tayong nalamang impormasyon, at kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakisulat ng inyong comment, sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.